Ah, ang hirap. Dati daw, bikeable to. Sabi nun, no, yung promotor. Hindi ka ba marinig? Nakasan mo. Hindi ako naniniwalang bikeable to. Sinungaling ka. Wala munang greetings mga lods. Eto ngayon tayo sa bandang C5 at nagkukumahog. More than 1 hour ba naman akong late eh. Shucks, nakakahiya. 4 AM pa lang gising na ako. Sabi ko, hirit lang ako ng 15 minutes, idlip lang ako saglit. Pambihira, nagdire-diretso yung tulog ko at 6:20 AM na ako nagising, walang duyan. Kaya eto, nagkukumahog tayong humabol. Bale, mula dito sa Pasig, niratrat ko na yung C5, Marikina, San Mateo at Montalban. Wala na akong pakialam kung ahon, putigan at kung ano pa man yan, makarating lang kaagad sa Ultra Mega Supermarket ng Rodriguez Rizal. Ang sikat na meet-up place ng mga aakyat ng oro. Sa sobrang hiya ko, pretend muna tayong di pagod. Actually, uhaw na ako niyan. Gawa ng naiwan ko yung hinanda kong water bottle sa pagmamadali ko. Bale, straight na 30 kilometers na fast pace yan, walang inom-inom ng tubig. Ayun, so dinire-diretso lang namin yung Mayon Avenue. May mga paunang banayad na ahon kagad pero mukhang nakahalata yung trail master namin at huminto sa isang tindahan para bumili ng tubig. Naawa yata sa akin. Ang mga susunod daw kasi na ruta marami-rami na yung ahon kaya nagpa-water break na siya. After mag-water break, diretso lang kami. As expected, eto na yung mga ahon. Medyo banayad lang naman pero since bumana tayo ng gusto kanina para maghabol, eto. Medyo ramdam na kaagad natin yung hapo. As early as this time, may konti na kaagad paramdam yung hita ko. May napitit. Alam na, yari tayo nito mamaya. Ilang saglit pa after ng mga ahonan, may magandang viewing spot kaagad. Overlooking ng isang quarry. Ganda. Promising kaagad ang ruta. Umpisa pa lang may viewing spot kaagad. After ng viewing spot, diretso lang ulit. Bali, wala nang likuan to. Straight na ito hanggang papanik ng Mount Oro. Okay pa naman ang kalsada so far. Tas yung gilid ang ganda. Ramdam mo talaga na papataas ka na ng papataas. Mas nagiging greener pa yung view habang tumataas ka. Hanggang sa dumating kayo sa part na to. Ito na yung part na magsisimula yung trail. Grabe, yung umpisa tolerable pa pero habang sumusulong ka, eto, palala ng palala yung daan. Ang titindi ng mga rats at ang lalaki ng mga bato. Ang siste, paahon pa ito kaya pag bumaba ka ng bike mo, sigurado tulak ka. Kasi ang hirap bumuelo para bumalik sa pagpadyak. Yung ibang part naman, mapapadyakan mo. May ibang part kasi ng daan na medyo maliliit yung bato at walang ganong rats. Oo, malubak pero may pattern naman yung trail na pwede mong madaanan. Mostly yung gilid pwede. Pero syempre, since matindi yung daan, darating sa point talaga na mapipilitan kang tumigil at magtulak. Ganun lang ng ganun ang gagawin mo lalo na't naka-gravel ka. Well, siguro di naman lahat, no? Baka may mahusay mag-gravel dyan na sanay mag-trail. Ako kasi first time ko sa gantong katinding trail Actually, pang MTB dapat to Ewan ko ba ba't nandito ako? Pero ayos lang, gusto ko din namang talaga matry. Ano naman kung magtulak, wala namang kaso yun. At least ma-experience mo, di ba? Yan yung tinatawag na www.palusot.com.ph. Ayun dinaanan namin. Hindi ko alam kung daan ang tawag dyan Ang hirap. Hindi ko alam kung daan na tawag dyan. Nga pala, bago tayo magkalimutan pakilala muna natin yung tropa gaya ng lagi nating ginagawa. Ito pala yung promotor ng lakad na to, si William, the Trail Master. Una natin siyang na-picture dun sa Bit-Bit ride natin dati, kaya lang di siya sumama nun Ito yung first ride namin together. Ito pala yung link ko ng Bit-Bit ride, baka gusto niyong balikan. Itong si William, trail talaga ang takbuhan nito.
Halos lahat yata ng trail na available dito sa Bulacan, sa Montalban at mga karatig valley to ay nasuong na niya. Kaya kung gusto niyo ng trail ride, sabit lang kayo sa kanya. Yun nga lang, ihanda niyong maigi sarili niyo. Kung hindi, budo lang aabutin niyo. Ito naman si Mags, aka Sodja Mags. Madaming beses ko nang nakaride to. Ang recent namin ay yung Mayang Falls. Ito ulit yung link ko, baka trip niyong balikan. Isa ito sa mga nahihila ko kapag gusto ko ng kakaiba at adventure ride. Sakto, na-tsempohan ko kaya kasama ko dito. Medyo busy to lately eh. Ito naman si JJ, aka The Jumping Spider. Biker pala. Napakahilig magpatalon-talon nito. Imagine, ang ganda-ganda ng kalsada, no? Tapos talon ng talon. Talon sa hams, talon sa gutter, pati mga basura, tinatalonan eh. Sa birthday nga nito, suggestion ko sa inyo, regaluhan nyo to ng Rayos or Rims. Malaking tulong yon, panigurado. Pwede ding hubs kung galante kayo. Ayos ba, Jay? Nice. Ito naman si RJ, ang kilabot na biker ng SJDM. Balita ko, praktisan nito SJDM at minamanilang daw yung mga ahonan doon. Kaya ang lakas umahon nito eh. Ewan ko lang sa chicks ha, ibang usapan yun. May tatlo pa kaming katropa nauna na. Late kasi ako kaya hindi ko na inabutan. Mamaya papakilala ko rin sila. Ito may kasalanan, no? Grabe friendly lahat. Grabe friendly. Pucha, kung friend ko tong daan na to, in-unfriend ko na kagad. Grabe naman yung yung mga bato extra large nga lang. Grabe. Grabe extra large. Mula sa pinagpahinga namin, tulak pa din kami ng konti bago maging bikeable yung mga susunod na daan. Wala pang 1 kilometer nang magpahinga kami, nadaan kami dito sa unang tindahan sa loob ng trail. May bonus pa na viewing deck. Siyempre, papalikin natin yan. Alangan naman. O yun. Yan ang gravel. Yun, grabe. Ang hirap lang. Ang pangit ng kalsada. Pero grabe, ang ganda. Viewing deck. After ng viewing deck, padyak na ulit. Take note ha, trail ito pero lahat ng daan dito puro paahon. Bale, padyak lang kami pag kaya, tulak lang pag hindi. Kada yata 300 meters, pahinga kami ng pahinga Mas nakakapagod kasi magtulak kaysa pumadyak. Kaya lang talaga matitindi yung lubak No choice ka talaga. Hinto at tulak lang talaga ang pwede mong gawin. Nakakadagdag din sa hirap yung init gawa ng sikat ng araw. Well, cloudy naman ng mga panahon na yan, pero mas madalas nakalitaw siya kaya ang hirap lalo. Ang init. Kaya ayun, mas madalas lalo ang pahinga namin. Ang ipagpapasalamat mo na lang talaga yung gilid mo. Ang ganda ng view at ambience. Talagang masasabi mo na you're one with nature talaga. Di naman din ganong kahaba itong papanik ng Mount Oro, no? Ang nagpapahirap lang talaga yung mga malalalim na lubak at malalaking bato sa kalsada. Pero kung tutuusin, maikli lang talaga siya. At ayun, ilang saglit pa at napanik na din namin ang tuktok ng Mount Oro. Nandito na rin yung tatlong kasama pa namin na nauna na. Siyempre, pagdating mo dito sa summit, wala nang iba pang pinakamagandang gawin kundi mag-picture-picture at i-enjoy mo yung napakagandang view. Yung asawa ko, andito na ako.
Kape lang pa. After namin sa summit, nagregroup lang kami sa tindahan sa may ibaba. Preparing kami sa next destination namin. Ang next target namin Este del Sol. May trail daw doon na maganda na bihira lang daw puntahan ng mga bikers. Malalaman natin mamaya kung bakit. So mula dito sa tindahan, dediretso pa ulit kami. Ang sabi ni William, medyo maayos-ayos na daw yung daan doon compared kanina. Gravel daw. We'll see kung truth or budol to. So, ayun, ito yung itsura ng kalsada. So, confirm, budol talaga tong si William. Hanip ka talaga. And so, ayun naman pala. After nung masagwang parte, ito na yung gravel road. Ito pala yung sinasabi ni William, walang ya. May patikim pa din ng masagwang daan bago maging gravel, hanip. Ampness ka talaga. Yan ang... Sakto yan dito. Ganda ng gravel friendly routes nyo. Parang papuntang ano lang, bakas. Walang yaka, William. Dito pa lang pala yung gravel routes mo. Dito pa lang pala. Beer, iaahuli ba na yan? Never. Malayan. Paano yung pauwi? Banayad tulak. Alas 12 na pala. Wala problema sa ahon, napapadyaan. Pero ito, hindi mo mapapadyaan. Tutulak mo yan. Namumulikat lang ako katutulak eh. Magandang insight. Welcome. Thank you ah. Salamat sa kalsada. Hayop. Ayaw na magpahinga. Tutat. Time to shine.
After ng 4 kilometers na padyakan, nakarating na kami sa Este del Sol. Dito muna kami tumambay sa Puray Sari-Sari Store. Bukod kasi sa, ito lang yung maayos-ayos na tindahan na madadaanan mo, napaka-presko ng lugar na to. Tamang-tamang pahingahan, gawa ng nakakapagod talaga yung mga dadaanan mo bago ka makarating dito. At hindi lang yun. Mabait din yung mga may-ari ng tindahan. Pumapayag sila magpatambay sa loob ng property nila. Biruin nyo, ang presko na ng tambayan nyo, may magandang view pa kayo. Medyo maluwag din yung lugar nila ha. In fact, pwede din daw mag-overnight dito. Re-renta lang kayo ng tent. Ang maganda dito, di kayo mahihirapan sa pagkain kasi nga, may tindahan din sila. Yun nga lang, iset naman natin yung expectation ha. Tindahan lang yon, hindi restaurant. Kung gusto niyo ng masarap-sarap na pagkain, sigurado magbaong kayo. May ihawan naman and I think papayagan naman kayo magluto sa loob. Deadman's Trail. Ruta ng mga hikers sa trail runners. Paparamdamin ulan eh. May daan, no? Diyan tayo mag-trail. Diyan. Dadaan natin. Tinanong mo eh. Tinanong mo. Hayop ka talaga. Rampa ka na dyan. Rampa ka na naman. Nakita niya yung trail eh. Diyan tayo mag-bike. Nakakatawa man, no? Pero ito palang trail na nasa ibaba namin, yan pala yung trail na ipinunta namin dito. Bale, pababang trail yan. Ang daan yan, halos katabi lang ng tindahan, kaya pala dito kami natambay. Di ko na binidyo, no? Pero ang sarap ng pagkakatambay namin dyan. Nakaka-relax. Halos ayaw mo nang pumadyak at gusto mo na lang humiga at magpahinga. Kasi nga, napaka-presko naman talaga. Oh, by the way, pakilala muna natin yung tatlo pa nating katropa. Ito pala si Joel. At ito naman si Bon. Mga trail veterans yan. Grabe ang bibilis niyan sa downhill. At ang gagaling bumaybay ng trail. Huwag ka lang babagal-bagal pagkasama mo sila at sigurado iwang ka. Mga bike techie din yan kaya ang sarap nilang kasama. May peace of mind ka kasi pag nasiraan ka, siguradong may tutulong sa'yo na marunong sa bike. Yun nga lang, magdala ka naman ng gamit at spare, no? Alangan naman. Ito naman si Dean, the vlogger. Gaya ko, kakasimula lang din niya. Ito yung channel niya, oh. Ang content niya kadalasan puro trail, kaya kung yan ang hilig mo, i-follow nyo na at i-support. Idamay nyo na din ako, syempre, alangan naman. Kung mapupunan nyo, halos lahat ng kasama ko ay mga trail expert. Kaya di nakakapagtaka na lagi akong nasa ulihan. Kasi nga ang bagal ko eh. Mga trail master ba naman ang kasama mo eh. Ilang saglit pa at eto na. Bababa na kami sa Este del Sol Trail. Sa dulo daw nito ay may mini falls at yun yung target namin, so tara! Pag nakita niyo itong mga kabahayan na ito, ibig sabihin malapit na kayo. Mga dayo lang tayo, no? Kaya ingat-ingat din kasi dadaan ka mismo sa tabi ng mga bahay ng mga residente.
Ayaw naman natin syempre maging istorbo sa kanila, no? Paglakpas niya sa mga kabahayan, diretso lang tayo. Dito hindi na siya bikeable, kaya tulak na lang. Ingat-ingat na lang kasi medyo matarik yung pababa. Okay, so bumaba kami dito, iniwan na namin yung bike. Ayun na yung falls. Yun nga lang, ang tindi ng bababaan mo. Pupunta kami dun. Doon kami magtatampisaw. Iniwan na namin yung bike dito, mukhang wala namang kukuha diyan, ano? So, eto na. Okay. Hindi siya ordinaryong bike ride. Naka-cleats pa ako, oh. Ayan. Sarap dito, ang ganda. Oh my god. Grabe, sarap dito. Yun nga lang, napakahirap pumunta. Mamamatay ka muna. Mamamatay ka pabalik. Mamamatay ka rin pala kapabalik. Yun nga lang, makakapag-tampish out ka naman, di ba? Worth it, worth it. So sabi mo? Worth it yan, worth it. Hindi ko na binidyo yung pabalik. Puro tulak lang naman ang makikita nyo doon kung sakaling binidyo ko pa. So, bumalik lang ulit kami sa taas sa may Puray Sari-Sari Store. Nagpahinga lang kami ng konti, then dumiretso na kami papunta sa next destination namin. Grabe, ang ganda ng kalsada na to. Talagang mapipil mo na nagbabay ka talaga sa ibabaw ng bundok. Anyway, ang next destination namin Luha Trail. Sabi ni William, matindihang downhill daw yon. Medyo nakaka-excite at kinakabahan din ako at the same time gawa ng mahaba-haba daw na downhill yon. Halos lahat kami first time dito. Tanging si William lang ang may experience. Yung iba nga sa amin, ito yung rason bakit sila sumama eh. Kung ano natagpuan namin dito, eto, panoorin nyo. $16. Asan ang luha? Puta no. Pamalasya. Malasya loop. Paano ba naman ako di mapapamura simula pa lang hindi na kaagad bikeable, pambihira. Not a good sign. So, picture muna kami bago lumusong. Then, ayun, suong na. So, syempre, tulak tayo. Medyo umayos naman ng konti yung daan after nung bukana. Hindi pa kami nakakalayo, grabe, ang ganda ng view. Syempre, kukunan natin yan. Ganda rito. Magkakabante ha. Yan lang ha. Sana kami magawa sa inyo. Grabe, bangin tong tinatapakan ko ha.
Bante, hindi ko Okay naman dyan. After ng viewing spot, diretso na kami. Yung kalsada okay pa naman so far. May ilang part na medyo pangit, then aayos ulit. Grabe, ang ganda dito sa loob. As in, papasok ka ng gubat. Yun nga lang, habang papasok kayo ng papasok sa trail, mapupunan nyo papangit ng papangit yung daan. Yung mga rats, unti-unti kang makakapunan na medyo malalalim na. As in, literal, di na siya bikeable. So, ayos lang, diretso lang kami. Hanggang sa makarating kami sa supusid disimula ng matindihang downhill. Grabe, hindi na siya bikeable. Litaw na yung mga malalaking bato at wala na din yung trace ng trail route. Ni-research ko to mismong lugar na to sa YouTube after nitong ride na to. Ang layo niya. Yung mga napanood ko, as in, dito talaga sila nagsisimulang mag-descent. At napakasarap ng experience nila. Pero kami, iba experience namin. Ang layo talaga sa dati niyang itsura. Oh well, since nandito na kami, dinaretso na rin namin. So, yung bike ride namin naging hiking na this time. At hindi lang yon ha. Habang palalim kami ng palalim sa ruta, palala ng palala yung mga nadadaanan namin. Grabe, ang tindi. Mas nakakapagod pa to kaysa umahon ka ng 20% na uphill. Sa sobrang pagod mo, mapapa... Ano ba to? Nagpahinga muna kami, puso, pinulikat ako. Ganda nito, oh. Panghugas ng bike. Ayan. Ang hirap. Dati daw, bikeable to. Sabi nun, yung promotor. Hindi ko narinig, nakatan mo. Hindi ako naniniwalang bikeable to. Sinungaling ka. Ayun, so diretso lang ulit kami. Wala na kaming choice nasa gitna na kami. Ang haba pa naman ito. Nung chinek ko ito, halos 5 kilometer din ito mula sa itaas hanggang doon sa mga kabahayan ng Puray sa ibaba. Tiniis na namin yung lamok, putik, maliliit na sapa at mga damuhan. Ang hirap palang mag-hiking, lalo na pag ang dala mo bike imbis na hiking bag. Ang matindi pa dito, naka-plates pa ako, di ba? Parang ewan lang. Kaya lagi akong iwan Malamang yamot na sa akin yung iba pa naming katropa sa sobrang bagal ko. Di lang nila pinapahalata, pababait kasi sila Sorry naman. Kala ko kasi bike ride to Hindi pala. Hiking pala. Ito na ba tayo? Kalahati na. Lati pa lang to. Yan ito may talo. Sige, sug. Sige. Bante. Wala pa. Dito na sila, tara na. Takot na nga kami. Ha? Sabi namin, tama pa ba tayo? Mga kayo. Malamok kasi doon. Katamaan talaga yung gumawa nito Hindi ko na alam kung nasaan kami. William, anong lugar na to? Anong lugar to? Puray. Baka sa barangay. Hiking to, hiking. Na may onting bike. Na may konting bike. Pag ginawa nyo to, sigurado papatayin yung gumawa ng ruta. Ang ganda naman. Kaya lang nakakamatay. After naming magpahinga dyan sa lugar na yan, dumiretso pa ulit kami. Hindi pa din doon natapos yung mga matitinding ruta pero still sinuong na namin kasubuan na Hanggang makarating kami dito sa mga kabahayan na ito. Dito medyo nakahinga na kami. At least dito medyo bikeable na yung mga ruta. Well, just to explain yung rutang dinaanan namin, yung Luha Trail, hindi naman yung dating ganun, sabi nga ni William. Nung una daw, napunta niya dyan, mga 80% bikeable, then the rest, tulak or bit-bit bike. Naniniwala naman ako sa kanya, gawa ng yun din naman yung mga napanood ko sa YouTube nung na-research ko to after the ride.
Yun nga lang, a year ago pa yung mga napanood ko. Siguro nagkaganyan lang yan gawa ng mga dumaang bagyo sa atin. Oh well, sana maibalik sa dati. Pag ayos nan, tsaka na ako babalik dyan. Moving on, hindi pa dito natatapos yung kalbaryo namin. Pagtapos na yung mga malalang daan na yan, eto naman ang next challenge namin. River crossing. Eto, bilangin nyo kung ilan to. Problema dito sa River crossing. Yung hubs. Okay na? Wala lang na paripak. Another river crossing. Hoy, river crossing. Sarap maglublog dito. Ay, wait. Hayop ka. May bato sa paa ko. Hintay lang tayo. Po, ate. Salamat. Pucha, river crossing ulit. Paano? Dito? Dep, paano papunta ron?
Gravel friendly. Kaya, ang problema ko yung sapatos ko. Hayop pamputik. Sige. Salamat pare. Bye Kabol. Ano ba itong pinagsusot natin? Tara! So, ayun na yung huling river crossing. Pucha, 6 yun. Muntikan pang maging 7 gawa ng yung isa ay may tulay. After nito, puro straight na lang at maayos na yung kalsada. Medyo ginabi na din kami dito sa Puray. Nasa plano namin sana magpupuray falls pa kami kaso ang dami naging aberya Grabe, ito na yata yung pinakamahirap kong ginawang ride so far. Ride nga ba tawag dito? Ewan ko Masaya naman, maganda din yung mga napuntahang lugar. Kaya lang, hindi lahat umayon sa plano. Hindi namin expected talaga yung luha trail. As in literal, lumuha kami sa hirap. Pero ayos lang, panibagong experience na naman to. One for the books, ika nga. So paano? Medyo napahaba na to Napasarap magkwento. Oh, by the way, shoutout muna tayo. Shoutout pala sa bago nating kaibigan si Efren Torico. Salamat sa suporta, brother. Shoutout din sa kumpare ko, si paring Alan. Buti na lang pare, di ka sumama. Magaling ka para makasama ka sa amin ni Mags sa next ride natin. Stay positive lang. And lastly kay Jenny, ang butihing may bahay ni Mags. Pasensya ka na medyo ginabi kami sa ride na to Si Mags na ang bahalang bumawi sa'yo. O siya guys, pasensya na at napahaba. Dito na natin to tapusin Till next ride, bye!